Kabanata 2436. Sino ang magkukusa? Ano? Fitting room ng mag-asawa. Pagkatapos makinig sa mga salita ng sales consultant, marahas na umubo si Surui. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging napakaganda. Habang si Daniel Sharp ay mukhang kalmado, ang kanyang bahagyang pulang earlobe ay nagtraidor sa kanyang mental na estado. Sa totoo lang, ito ay isang natatanging katangian ng lungsod ng kadiliman. Ang tatak na ito ng damit na panloob ay isa rin sa nangungunang tatlo sa mundo. Siyempre, walang ganoong couple fitting room sa labas ng mundo. Gayunpaman, upang umangkop sa buong kadiliman ang kapaligiran ng mundo, sila ay nakabuo ng ganitong uri ng bagay, at maaari silang makakuha ng mga mahimalang epekto. Dahil naitatag na ang fitting room ng mag-asawa. Madalas na dinadala ng mga babae rito ang kanilang mga kasamang lalaki para sabay na bumili ng damit. At pagkatapos ay ipapakita sila sa fitting room. Siyempre, kung gagawin ba ng mga taong ito ang ilang bagay na hindi angkop sa mga bata sa fitting room, hindi nila masyadong makontrol, hindi ba ito isang gimmick lang? Karaniwan, ang mga mag-asawa na nakaranas ng isang fitting room ay magiging medyo matatag na umuulit na mga customer. Talagang natawa si Surui. Talagang nakakasabay ang iyong brand sa panahon. Hindi nakilahok si Daniel Sharp sa talakayan ng paksang ito. Kinuha niya ang isang set ng damit. Inilagay ito sa kanyang dibdib at kinumpas, at pagkatapos ay tinanong si Siyang Surui, sa tingin mo ba maganda ako dito? Nang marinig ito, ang lalamunan ni Surui ay gamulong pataas at pababa, lumulunok ng may matinding kahirapan. Sa kanyang isip, ang ideya ng suot ni Daniel Sharp na ito ay kamukha nito. Sa oras na ito, ang konsultant sa pagbebenta ay sumingit sa isang napapanahong paraan. Maaari mong subukan itong dalawa sa fitting room, ito ay magiging mas totoo. No need for this, I just need to imagine it. Marahas na umubo si Surui. Si Daniel Sharp ay tila hindi na makabitaw. Bahagyang namula siya, tiningnan ang laki ng damit, at sinabing, itong nakabalot. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa dalawa pang set, sa bawat pagtatanong ng opinyon ni Surui, masasabi lang ng huli. Mukhang maganda ito sa iyo. Sa totoo lang, hindi kasalanan ni Surui. Hindi niya talaga maisip ang larawan ni Daniel Sharp na suot ang mga damit na ito. Kung iisipin niya, dumudugo ang ilong niya. Hindi mo kailangang subukan, saglit. Sabi ng sales consultant na tila sabik na hayaan ang batang mag-asawa na maranasan ang natatanging fitting room. Hindi. Sinabi ni Surui, ang laki ay halos pareho, ano ang dapat subukan? Bilang resulta, pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, biglang naging hindi nasisiyahan si Daniel Sharp. Hiniling ko na samahan mo akong sumubok ng damit pero lagi kang ganito. Mukhang nag-aatubili, saan nagpunta ang isang batang babae? Naging matigas ang ulo ni Daniel Sharp, at direktang sinabi niya. Pakihanap kami ng malinis na fitting room. Kinagat pa ng babaeng ito ang salitang, malinis. Naunawaan ng sales consultant at agad na nagpakita ng hindi maliwanag na ekspresyon. Okay, ang aming pagsubok ang dressing room ay napakalinis, at makatitiyak kayong dalawa na ang aming sound insulation effect ay napakaganda, gaano man kalakas ang paggalaw sa loob, magagawa mo. Huwag marinig sa labas. Galit na sinabi ni Surui, hindi ba para subukan lang ang mga damit? Ano ang kaya mong gawin? Nagdadalawang isip siyang pumasok. Tinadya siyang ipahiya ni Daniel Sharp, kaya hindi maloloko si Surui. Ngunit, nakita ito ni Daniel Sharp sa ideya ni Surui na pilitin siyang kaladkarin papunta sa fitting room. Si Surui ay hindi masyadong nahiya na magpumiglas ng husto, kaya siya ay hinayla papasok. Gayunpaman, sa oras na ito, isa pang pares ng mga lalaki at babae ang pumasok sa tindahan ng damit na panloob. Kung makita siya ni Surui, tiyak na makikilala niya na ang taong ito ay Trav Eland. Siya ang kapitan ng law enforcement team ng Palace of Gods. Sa orihinal, mayroon siyang magandang kinabukasan. Ngunit nabangga niya si Surui. Malubhang tinamaan siya ni Surui at ng kanyang dibisyon ng militar ng dalawang magkasunod na beses. Nagkaroon siya ng matinding concussion. Nabali ang tulay ng kanyang ilong at nakoma sa loob ng 2 araw sa ospital, gabi. Pero bago pa siya kumita ay hinayla na siya ng magandang kasintahan na kakakilala lang niya para bumili ng damit. Hindi masasabi ng isang lalaki na hindi niya kaya. Lalo na sa harap ng isang magandang babae.
Ang mga sintomas ng concussion ng Trov Eland na ito ay hindi pa ganap na hangover. At siya ay medyo nahihilo at may namamaga na ilong. Kaya naman, binalot niya ng mahigpit ang kanyang mukha ng isang bandana, tanging isang pares ng mga mata ang nakikita, na mukhang talagang palihim. Si Trovlan ay nakapunta na sa underwear store na ito noon. At alam niya kung ano ang nangyayari sa tinatawag na couples fitting room. Kaya naman, nang ang isang babaeng kapareha na kakakilala lang niya saglit ay iminungkahi na pumunta rito, at ang kanyang puso ay nagsimulang gumalaw ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng kapaligiran ay talagang makapagbibigay sa mga tao ng malakas na pakiramdam ng pagpapasigla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok pa lang ni Trov Eland sa pinto, nakita niya ang dalawang pamilyar na figure. Bagamat pareho silang nakasuot ng salaming pang-araw at malalaking coat ng trabaho, malinaw pa rin na nakikilala ni Trov Eland ang pagkakakilanlan ng dalawa, maaaring mablock ang kanilang hitsura, ngunit ang kanilang mga ugali ay hindi kailanman magsisinungaling sa mga tao. Ito ay si Apollo, ang Diyos ng Araw, at si Daniel Sharp, ang pinakamatandang babae ng palasyo ng Diyos Hari. Paano nagkasama ang dalawang ito? Naniniwala si Trov Eland sa kanyang sarili at hinding-hindi magkakamali. Noong pinangunahan niya ang law enforcement team para harangan ang Temple of the Sun noong araw na iyon. Hindi ba't may masamang relasyon pa rin si Miss Daniel Sharp kay Apollo? Pero ngayon, paano nakapasok ang dalawang taong ito sa ganitong klase ng couple fitting room? Ang pag-uugnay ng lahat ng mga detalye ng araw na iyon, sa wakas ay naunawaan ni Trov Eland. It turns out that you guys is basically a gang, a pair of dogs and men. Nag-iinarte ka lang para sa law enforcement team, diba? Sabi ni Trov Eland sa puso niya. Kung talagang magkaaway sina Daniel Sharp at Surui. Kinuha ni Surui ang Sun Temple at halos maduraj ang dignidad ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas noong araw na iyon, at hindi kailanman magiging walang malasakit si Daniel Sharp. Paano ang resulta? Eksakto itong panganay na babae na kakaalis lang kay Apollo. Ngunit hindi pinansin ng law enforcement team na dumanas ng maraming pinsala, at maging ang kapitan ng law enforcement team ay tinamaan ng husto, at hindi na siya muling tumingin. Pagkatapos ng pagsusuri na ito, tila malinaw na ang lahat. Hindi napansin ni Surui at Daniel Sharp ang Trov Eland, pumasok na silang dalawa sa fitting room at isinara ang pinto. Halos magliyab ang mga mata ni Trov Eland. Ang mga lalaki ay may matinding pagnanais na angkinan at manakop. Lalo na kapag kaharap ang magagandang babae. Ang pagnanais na ito ay walang katapusan na mapapalaki. Napakaganda ni Daniel Sharp na basta lalaki. Matutokso siya nito, at natural na ganoon din ang Trov Eland. Naisip pa niya ang hindi mabilang na beses na maaari niyang yakapin ang kagandahan at maging hari ng mga Diyos. Ang manugang. Pagkatapos ng lahat, sa mata ni Trovran, siya ang pinakanamumukod tanging binata sa palasyo ng Diyos Hari. Kung hindi man siya karapat-dapat kay Daniel Sharp, wala talaga. Pero sobrang tinamaan siya ng eksenang nakita niya this time. Ang pinakamatandang babae ng marangal na God King's Palace ay talagang nagkusa na kaladkarin si Apollo papunta sa fitting room. Kahit si Trov Eland ay nakikita na si Apollo ay medyo nag-aatubili. Slot. Galit na nagmura si Trov Eland. Siyempre, hindi siya naglakas loob na pag-alitan siya ng lantaran. Kung narinig siya ni Apollo, baka hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. At ang magandang girlfriend na kakakilala pa lang niya ay kumuha din ng suit at sinabi kay Trov Eland, "Honey, samahan mo ako sa fitting room, papalitan kita, okay?" Lahat tama. Tumango si Trov Eland, pero wala talaga siya sa mood ngayon. Habang naglalakad siya papuntang fitting room, hindi umaalis ang mga mata niya sa kwartong tinutuluyan ni Daniel Sharp at Apollo. Iniisip ng lalaki ang matinding eksena sa kwartong iyon, puno ng inggit, selos at puot ang puso niya. Tulad ng alam ng lahat, ang eksenang naisip ni Trov Eland ay ganap na naiiba sa aktwal na eksena. Pupunta ako. Hindi nakakagulat na ito ay ang silid ng mag-asawa. Ang sofa ay sapat na malawak. Sa sandaling pumasok si Surui, tumingin siya sa paligid. May isang napakalaking sheet sa silid. Ang sofa, na may carpet sa sahig, ay mukhang maluho. Nakita pa ni Surui na may kahit isang transparent na glass door, at sa likod ng pinto ay ang shower room. Fitting room ba ito, o hotel? Medyo nahihiyang sabi ni Surui. Si Daniel Sharp ay umubo ng 2 beses, na para bang itinatago ang kanyang kahihiyan.
Fitting room lang, ano ang kaguluhan? Pinunasan ni Surui ang kanyang ilong, pagkatapos ay umupo siya sa malaking sofa. Hoy, huwag mong sabihin sa akin, ang sarap sa pakiramdam ng sofa na ito. Oo nga pala, ayaw mo bang magpalit ng damit? Anong ginagawa mo? Alam ni Surui na ang tanging bagay na makukuha niya ay ang tumaas na pagsisikap ni Daniel Sharp kung patuloy lang siyang magdurusa. Pumunta ka. Nang makita ang preview na hitsura ni Surui, medyo napakunot noo si Daniel Sharp na may hawak ng damit. Bagamat sinadya niyang laruin si Surui, talagang imposible para sa kanya na palitan ang kanyang damit na panloob sa harap ni Surui. Nang makita ang eksenang ito, alam ni Surui na nataman niya ang dead end ni Daniel Sharp, kaya ngumiti siya at sinabing, bakit ka natulala? Bilasan mo kuya, naghihintay pa ako. Namula si Daniel Sharp, gusto niya talagang sipain si Surui ngayon. Ngunit, kung gagawin mo ito, hindi ba ito katumbas ng pagkukusa na umamin ng payo? Kasuklam-suklam, ang ganitong uri ng pag-amin ay hindi kailanman ang estilo ng Miss Ben. Sige, kung aamin ka, sabihin mo lang, hindi ako mahihirapan sa iba. Nakangiting sabi ni Surui. Walang pagpipilian si Daniel Sharp kundi sabihin. Kung gayon ay ipikit mo ang iyong mga mata. Hindi ko. Tumawa si Surui. Galit na sabi ni Daniel Sharp, tapos lumingon ka sa akin dali, huwag kang sumilip. Mabuti naman. Hindi lumingon si Surui. Pagtalikod niya ay hinubad niya ang jacket niya at isinuot sa ulo niya. Napapikit ako, para hindi ako sumilip, pwede ka nang magsimula. Sarcastic na tumawa si Surui. Sa madaling salita, kung sa tingin mo ay hindi mo malalampasan ang hadlang na iyon, maaari kang sumuko ng buo, ay maraming matatanda, at tiyak na patatawarin ka nila. Manahimik ka sa akin. Kaway ni Daniel Sharp, hawak-hawak niya ang damit, puno ng gusot ang mukha. Kabanata 2437. Ang isa ay mas mahusay kaysa sa isa. Si Daniel Sharp ay orihinal na nagustuhan ang tunay na karakter ni Surui at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na ipahiya ang kabilang partido. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Tinamantala ni Surui ang pagkakataon ng tumpak, at sa halip ay hinayaan ang sarili na hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi kumilos si Surui, tumawa siya. Gusto mo bang ituro ko sa iyo ang daan? Namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp, at tumataas ang temperatura. Gusto kita halika, tumahimik ka. Nakita ni Surui na malakas ang kabilang partido sa labas ng mundo, at nakangiting sinabi. Sabi ko Daniel. Mas mabuting iyuko mo na lang ang iyong ulo ng masunurin at aminin ang iyong pagkakamali. At sabihin ng may paggalang. Sabihin mo, kapatid, nagkamali ako, para mapatawad kita, paano kung ibalik ang bagay na ito? Ang mga ngipin ni Daniel Sharp ay kumikiliti sa puot. Sa kanyang karakter, mas mahirap sabihin ang, kuya, nagkamali ako, kay Surui. Imposible talaga. Tumigil ka sa pangangarap. Tila nahuli si Daniel Sharp sa mga agresibong taktika ni Surui. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinimulan niyang tanggalin ang kanyang Amerikana, ihagis mo sa iyong paanan. Hoy, seryoso ka ba? Tinakpin ni Surui ang kanyang ulo. Bagamat hindi niya nakikita ang nangyayari sa labas, rinig na rinig niya pa rin ang boses. Ang taong ito ay nagsimulang pumalakpak ng napakamura. Ang bayani ng babaeng middle school, ang huwara ng aking henerasyon, hindi masama. Nag-aapoy ang mga mata ni Daniel Sharp, nakatitig sa kanya. Sa pagtingin kay Surui, ang dating pagkamahiyain ay tuluyang nawala. By the way, you have to try on intimate clothing like this. Hindi ba ito hindi malinis? Huling sabi ni Surui. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang tatak na ito ay palaging gumagawa ng mahusay na trabaho sa paglilinis at pagdidisinfekta ng mga bagong damit. Malamig na sabi ni Daniel Sharp. Ngunit walang tigil sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Maya-maya pa'y natanggal na ang pagkakahawak sa katawan niya. Gayunpaman, si Daniel Sharp ay nakaramdam ng kamatayan, at hindi niya kailanman aamin kay Surui. Sa sandaling ito, ang Amerikana ni Surui sa kanyang ulo ay nagsimulang dahan-daang dumulas pababa. Sa totoo lang, hindi si Surui ang sadyang nanggugulo. Pero sa pagkakataong ito, kinilabutan si Daniel Sharp. Ang mga mata na lumingon sa kamatayan ay napalitan ng gulat. Isang pang-internasyonal na biro, kung ang mga damit ay nahuhulog sa oras na ito, makikita siyang lahat ni Surui.
At ang bilis ng pag-slide ng mga damit ay medyo mabilis, halos malantad ang mga mata ni Surui sa isang kisap mata. Kaya naman, halos walang pagdadalawang isip si Daniel Sharp. Tama, flutter. Mabilis siyang tumalon sa katawan ni Surui, hinawakan ang damit gamit ang dalawang kamay, at mariin itong idiniin sa noo ng huli. Buti na lang at hindi natanggal ang mga damit sa wakas. Gayunpaman, dahil malakas ang dash ni Daniel Sharp, at walang depensa si Surui, ang huli ay direktang napaupo sa sofa. Si Surui ay likas na inabot at hinawakan si Daniel Sharp. Hindi, to be exact, magkayakap. Hinawakan niya ang makinis at pinong balat ng kausap at agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Ang apoy sa aking puso ay agad na bumangon. At sa sandaling ito, si Daniel Sharp, na matibay noon, ay agad na nawala ng lakas. Nakahiga sa katawan ni Surui at niyakap ng mahigpit ng huli, kitang-kita niya ang panlalaking kapangyarihan na nagmumula sa katawan ni Surui. Para sa karaniwang babae, ang puwersa ng panlalaking ito ay halos nakamamatay. Pagamat medyo lumalaban si Daniel Sharp, hindi siya exempt. Si Surui ay nasa napakahirap na panahon din ngayon. Pagamat nagkaroon sila ni Daniel Sharp ng ganitong uri ng aksidenteng pakikipag-ugnayan. Hindi na ito kabanata, ngunit sa bawat oras na halos makaligtaan niya ang baril. Ang gayong magandang babae na may pambansang kagandahan at kagandahan ay nahulog sa kanyang mga bisig na walang suot na damit, anong uri ng lalaki ang makakayanan? Kung narito ang isang, normal, na lalaki, sa ganong sitwasyon, natatakot ako na siya ay tumalikod at ilagay si Daniel Sharp sa ilalim ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang lalaking bida sa fitting room sa oras na ito ay si Su Xiaoxiu. Kasamang Xiaoxiu ang kadalasang uri ng pushback, kaya ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Kaya, ngayon ang fitting room ay naging napakatahimik na tila pati ang hangin ay nagyelo. Hindi gumalaw si Surui, at si Daniel Sharp, na nawalan ng lakas, ay hindi rin gumalaw, at nakahiga pa rin sa katawan ni Surui. May apoy na naglalagablab sa puso ni Su Xiaoxiu, hindi ba Daniel Sharp? Gayunpaman, siya ay palaging napaka-proactive, at ngayon siya ay medyo duwag, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya, ang dalawa sa kanila ay tahimik na nagyakapan sa isa't isa sa isang napakahimala na postere, at ang ulo ni Surui ay natatakpan ng isang nakakatawang Amerikana. Sa tapat naman ng fitting room ng mag-asawa. Si Trove Eland na bogbog pa rin at namamaga ay nakikipag-away sa kanyang bagong kasintahan. Ginawa niyang motibasyon ang kalungkutan at galit. At hindi niya ito nararamdaman. Pagod, nagmumura pa siya kada ilang segundo. Tahimik na niyakap nina Surui at Daniel Sharp ang isa't isa. At pagkatapos ng buong 10 minuto, sinabi niya, sa tingin ko, dapat ko bang tanggalin ang Amerikana sa ulo ko? So anong ginagawa ko? Hindi mo ito makikita. Mas mabuti pang hindi mo makita. Namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp, at nag-aalangan niyang sinabi, paano kung bumangon muna ako? Sa totoo lang. Kung sapilitang idiniin siya ni Surui sa ilalim ng kanyang katawan ngayon. Baka sinunod siya ng panganay na babae. Kung tutuusin. Normal lang sa mga kabataang lalaki at babae na gawin ang mga ganoong bagay kapag mainit sila, ngunit hindi ginawa ni Surui, na nagbigay ng puwang kay Daniel Sharp para umatras. Sige, sumang-ayon si Surui sa kanya. Nahihirapang umalis ang huli sa yakap ni Surui, at hindi na maramdaman ang panlalaking temperatura. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng kaunting pag-aatubili si Daniel Sharp. Ang ganitong uri ng pag-aatubili ay napakalinaw na ang kanyang puso ay walang laman. Nabigo ako. Umalis sa pagkakayakap si Wensi ang Nephrite Jade, at ang apoy sa puso ni Surui ay hindi na nag-aapoy gaya ng dati, nagkunwari siyang nakahinga at ngumiti. Hoy, bilasan mo at isuot mo ang iyong mga damit o tatanggalin ko ang Amerikana sa ulo ko. Galit na tiningnan ni Daniel Sharp si Surui, at sinabing, napakawalang kwentang tao. Ang pang-iinis na ito ay tila inis kay Surui, biglang hinubad ng lalaki ang mga damit sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata. Kaya, ang perpektong figure ni Daniel Sharp ay ganap na nalantad sa mga mata ni Surui. Ipikit mo ang iyong mga mata. Nataranta ang huli, at likas na tinakpan ng kanyang mga kamay ang mahahalagang bahagi. Maaaring sunggaban siya ni Surui sa oras na ito, at pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang dilag sa kanyang harapan sa kanyang mga bisig. Pero hindi niya ginawa.
Ang taong ito, na hindi pa napatunayan na siya ay isang lalaki, ay muling ginamit ang kanyang mga aksyon upang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lubhang duwag. Nakapikit talaga siya. Magbihis ka na, gentleman ako, hinding-hindi ako manunood. Nagsimula nang magbihis si Daniel Sharp. Gayunpaman, ang mood ng babae sa oras na ito ay lubhang komplikado. Nang tumingin si Surui sa kanya kanina, umaasa siyang ipipikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ngunit nang ipikit ng huli ang kanyang mga mata, si Daniel sa halip, umaasa si Sharp na mabuksan muli ng kabilang partido ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon. Kung na-miss lang. Napaisip si Daniel Sharp at nagngangalit ang mga ngipin. Naniniwala siya na tiyak na magkakaroon ng mas magagandang pagkakataon sa hinaharap. Kaya, nagsuot siya ng mga damit na ayaw niya. Sa totoo lang, kahit si Daniel mismo ay hindi masabi kung anong uri ng emosyon ang mayroon siya kay Surui. Siguro, malabong goodwill lang, baka nauwi na sa malabong pagkagusto. Hindi na interesado si Daniel Sharp na subukan ang mga damit, nag-walk out siya kasama si Surui na may halong damdamin. Sa labas ng pinto, sinalubong sila ng malabong nakangiting mukha ng sales consultant. Excuse me, miss, kasya ba itong damit? Sa loob ng 10 minutong ito, paano ko masusubukan ang isang damit? Lahat tayo ay nasa hustong gulang na lalaki at babae, at kahit ang mga hanggal ay alam kung ano ang iyong ginagawa sa loob. Gayunpaman, sa sinabi niya, ang lalaking ito ay mukhang bata at malakas, bakit hindi pa ito naging napakatagal? Hindi narinig ni Surui ang panloob na iniisip ng sales consultant. Kung naririnig niya ito, hindi siya magagalit. Kasya. Bahagyang namula si Daniel Sharp, iniwasan ang mga mata ng sales consultant, at sinabing, mamimili pa ako ng ilang piraso. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang mga damit nang makita niya ito, at mabilis na pinunan ng 2 malalaking bag. Miss, hindi mo na kailangang gumastos ng malaki kung may pera ka. Kaya mo bang magsuot ng napakaraming damit? Sinabi ni Surui, na pagtanto niya na ganap niyang gagampanan ang papel ng isang bag carrier. Bahala ka, isusuot ko ang isa at itatapon ko ang isa, hindi ba? Galit na sabi ni Daniel Sharp. Tuwang-tuwa ang sales consultant, sa wakas ay nakilala niya ang napakalaking may-ari ng pera, at dapat niya itong paulit-ulit na customer, kaya ngumiti siya at nagtanong. Miss, kailangan mong subukan muli ang mga damit na ito. Subukan mo. Ang consultant sa pagbebenta ay tila may ideya na paibigan si Daniel Sharp sa fitting room. Gayunpaman, tinanggihan siya. Huwag mong subukan, sabi ni Daniel Sharp, namumula. Medyo nadismaya ang sales consultant nang marinig niya ito. Ngunit ibinaling pa rin niya ang kanyang mga mata kay Surui ng bahagya. Ang ibig sabihin ng tingin sa kanyang mga mata ay, Sir, pumunta ka at akitin mo ang iyong kasintahan. Nagkibit balikat si Surui at nakangiting sinabi. Huwag mong subukan ang mga damit, natatakot akong mamatay ako sa pagod. Naubos. Biglang tumawa ang sales consultant na hindi sigurado, habang si Daniel Sharp ay namula at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maya-maya, mapapagod ka talaga. Ang pangungusap na ito ang mga salita ay puno ng kalabuan, at napagtanto ni Daniel Sharp pagkatapos niyang magsalita na ang isang magandang mukha ay biglang naging pula. Hindi nagtagal lumabas ang dalawa ay bumukas din ang pinto ng fitting room kung saan si Trovran. Tila naapektuhan ng pinsala ang kanyang pisikal na fitness, at ang taong ito ay hindi nagtagal. Sa pamamagitan ng floor-to-ceiling glass ng shopping mall, nakita niya si Daniel Sharp na nagkusa na hawakan ang braso ni Surui, at biglang nagselos ang kanyang puso. Hintayin mo ako, mga lalaki at babae, tiyak na maghihiganti ako sa iyo, tiyak. Maaari ba tayong bumalik sa susunod? Hindi komportable si Surui sa 2 bag na puno ng intimate na damit. Hindi yan obra, sabi mo gusto mo akong yayain sa hapunan, nakalimutan mo. Tumingin si Daniel Sharp kay Surui na may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Kabanata 2438 Chinese Restaurant. Sinabi nga ni Surui na gusto niyang imbitahan si Daniel Sharp sa hapunan. Ngunit ayon sa huling kasunduan ng dalawa, pupunta siya sa Temple of the Sun para ayusin ang pagkain, ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang isip ni Daniel Sharp, nagpasya siya. Para umasenso. Sige, pamantong hininga si Surui. Ano ang gusto mong kainin? Ngayon ay wala na siyang choice kundi palayain ang panganay na babae na ito.
Pagkatapos ng lahat, ito ang lungsod ng kadiliman, ang hardin sa likod ng kanyang tahanan, at si Surui ay kailangang ma-suffocate ng maraming beses. Alam kong may Huaxia restaurant at napakasarap nito. Sinabi ni Daniel Sharp, marami akong pumupunta doon kamakailan. May Huaxia restaurant ba sa madilim na lungsod? Ngumiti si Surui at sinabing, talagang bago ito. Sa madilim na mundo ng kanluran. Kakaunti pa rin ang mga tao mula sa silangan. At kakaunti ang mga inchik na pumupunta sa lungsod na ito upang kumuha ng ginto. Hindi lamang isang Chinese restaurant sa lungsod. Ngunit ang Surui ay gumugol ng masyadong maliit na oras dito sa nakalipas na 2 taon, at medyo hindi pamilyar sa mga negosyo sa ilang mga kalye. Hindi na ikinagulat ni Surui na madalas pumunta si Daniel Sharp sa Huaxia restaurant para kumain. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ay nanatili sa Huaxia ng mahabang panahon. Bagamat mahirap ang mga araw na iyon. Naniwala si Surui sa Huaxia ang malakas na nakamamatay na pagkain ay talagang mas malakas kaysa sa pagkain ng kanluranin. At kakaunti ang mga tao ang hindi masasakop ng mga pagkain ito sa silangang bansa. Tara na, nanguna si Daniel Sharp at sumunod si Surui na may dalang 2 bag ng damit. Sa oras na ito, galit ding lumabas si Trav Ilan sa tindahan ng damit panloob. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis sina Surui at Daniel Sharp, kinuha ang kanyang mobile phone, at tumawag. Lumabas at titigan ng 2 taong ito, gusto kong malaman ang bawat galaw nila, sabi ni Trav Iland. Tila ang 2 nakaraang kritikal na pag-atake ni Surui at ng military advisor ay hindi nagturo sa taong ito ng leksyon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi naisip ni Trav Ilan na nalulula sa puot ang mga kahihinatnan ng pagpapadala ng isang tao upang sundin ang anak na babae ng Diyos ng Araw at Zeus. Magkatabing naglakad sina Surui at Daniel Sharp sa restaurant. Ang may-ari ng restaurant ay mukhang nasa edad 40. Na may maitim na balat, katamtaman ng pangangatawan, at medyo mahiyain ang tiyan. Pagkatapos ng mukha ng Oriental, ipinakita niya ang isang ngiti. Inchik ka ba? Nakangiting tumango si Surui, at direktang sumagot sa wikang Chinese. Buti na lang, hindi mo ako direktang tinanong kung taga-Oriental ako. Oy, huwag mong sabihin sa akin, nakatagpo ako ng mga Chinese na nagpapanggap na Oriental, ngunit nasa ibang mga lungsod sila. Ngumiti ang may-ari ng restaurant at nakipagkamay kay Surui. Bihira lang makita ang mga kababayan nating Chinese dito, at saka, makakakuha ako ng napakagandang dayuhang babae. Talagang nagbibigay ito sa amin ng mukha ng mga inchik. Halatang masigla ang ugali ng may-ari ng restaurant na ito, at seryoso pa rin siya kapag nagsasalita. Tinapik niya si Surui sa balikat. Si Surui ay umubo ng 2 beses. Huwag magsalita ng walang kaparirikon, ang ibang mga babae ay makakaintindi ng Chinese. Agad na pinagdikit ng may-ari ng restaurant ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. I'm sorry. I'm so happy to see our Chinese compatriots. Ngunit sa oras na ito, tinanggal ni Daniel Sharp ang malaking itim na ultra shade na salaming pang-araw. Agad namang nagulat ang may-ari ng restaurant. Kaya ikaw, isang regular na customer. Ibinuka ni Daniel Sharp ang kanyang bibig na siyang pinakakaraniwang wikang Chino, nakangiting sinabi niya. Ito ang dalhin ng aking mga kaibigan sa hapunan sa susunod, boss, mangyaring dalhin ang lahat ng pinakamasarap na pagkain na mayroon ka rito. Sige, masayang sinabi ng may-ari ng restaurant. Nagluto ako mag-isa, hindi mo alam. Dati akong squad leader ng cooking team sa Huaxia Army sa loob ng 10 taon, at ang aking mga kasanayan ay mahusay. Pagkaalis ng boss na nakangiti, nakahanap sina Surui at Daniel Sharp ng mas liblib na posisyon, sinabi. Napaka-interesante ng boss na ito. Ngumiti si Daniel Sharp. Malakas din ang loob ng makapagbukas ng restaurant sa madilim na mundo. Bahagyang tumango si Surui. Sa totoo lang, hindi madali ang boss na ito. Kung hindi isang taong may kwento, sino ang darating sa madilim na mundo para maghanap ng buhay? Siyempre, walang interes si Surui na tuklasin ang mga lihim ng ibang tao, at hindi niya ipinagpatuloy ang paksang ito kasama si Daniel. Napakabilis ng boss, at sa loob ng kalahating oras, lahat ng signature dishes na in-order ni Daniel Sharp ay inilabas. Natikman ito ni Surui, at napaka-authentic ng lasa, kompromiso at pagpapabuti. Maraming mga dayuhang Chinese restaurant ang gumawa ng mga kompromiso sa mga lokal na panlasa.
Kapag natikman ito ng mga tunay na incheck, iisipin nilang ito ay ganap na hindi tunay, ngunit kabaligtaran ang ginawa ng matandang pinuno ng klase ng kusinero na ito. Napakabihirang. Gayunpaman, ang kanyang negosyo ay talagang napakahusay. Ang karamihan sa mga naglalakad sa madilim na mundo ay nabubuhay sa isang buhay ng pagdila ng dugo at tulad ng malakas at mainit na lasa. Sa makatuwid, ito boss, ang mga pinggan ay hindi malamig. Nang makita si Daniel Sharp na mahusay na gumamit ng chopsticks, medyo nagulat si Tsuruyi. Actually, kung gusto mo ang isang tao, willing kang i-explore lahat ng tungkol sa kanya. Para kay Daniel Sharp. Dahil sa pag-iral ni Tsuruyi, handa siyang lumapit sa China at matuto tungkol sa bansang ito. Siyempre, kailangan mong magsimula sa paggamit ng chopsticks. Ang mga pagkain ni Tsuruyi ay palaging magulo, at siya ay naglalakad sa dulo ng buhay at kamatayan sa buong taon, na ginagawang ang pagkain ay isang napaka-ceremonial na bagay, pakiramdam. Habang kumakain, nakipag-chat si Daniel Sharp kay Tsuruyi sa mahinang boses, at tila nag-e-enjoy siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Incheck din ang waiter. Para siyang nasa early 20s. Siya ay kumilos ng napakabilis, hindi gaanong nagsasalita, at gwapo at balingkinitan. Labis na nagulat si Tsuruyi, paano nabubuhay ang gayong babae sa madilim na mundo? Ano ang relasyon mo sa boss? Tanong ni Tsuruyi. Siya ang tatay ko. Ngumiti ang magandang babae, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, na nagbigay sa mga tao ng mainit na pakiramdam ng simoy ng tagsibol. Ang may-ari ng restaurant ay naghahain ng iba pang mga pagkain. Narinig niya ito at sumingit, ito ang aking anak, si Xiaolan. Lumapit siya at ibinigay ito kay Tsuruyi. Isang bote ng puting alak. Dala ko ito mula sa China, paano ang isang inumin? Tumawa si Tsuruyi, kitang-kita niyang isa itong bote ng ergoto. Isang malalim na pakiramdam ng pagpapalagayang loob ang bumalot sa puso ni Tsuruyi. Hindi niya iinom ang alak, ngunit kinuha ito ni Daniel Sharp at nagsalin ng baso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling pumasok ang alak sa kanyang lalamunan, siya ay sobrang init na ang kanyang magandang mukha ay biglang namula, at siya ay nagsimulang umubo ng marahas. Tuwang-tuwa si Tsuruyi at tumawa ng napakasaya. Nakakainis talaga. Inilibot ni Daniel Sharp ang kanyang mga mata kay Tsuruyi, ngunit ang tinging ito ay parang galit. Nakangiting tinapik ng amo si Tsuruyi sa balikat, at bumulong sa kanyang tainga. Sabi ko kuya, huwag mong palampasin ang isang magandang babae, walang ganoong tindahan pagkatapos ng nayon na ito. Ngayon, kung ako sayo, papainumin ko pa siya, oy. Bagamat pabulong, napakalakas ng boses ng amo kaya narinig na ni Daniel Sharp ang lahat. Ngunit ang huli ay walang anumang galit o kawalang kasiyahan, ngunit bahagyang ngumiti. Boss, kung gagawin mo ito muli, hindi ako pupunta sa iyong bahay para sa hapunan sa susunod. Hindi man lang natakot ang amo, nakangiting sabi niya. Ayos lang, hihilahin ka ng kapwa ko kapatid. Kahit saan pumunta ang boyfriend mo, dapat kasama ka ng girlfriend mo. Magkasintahan. Namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Ngunit wala nang sasabihin pa si Tsuruyi. Kung tutuusin, may hawak pa siyang dalawang malaking bag ng underwear na iba't ibang style. Gustuhin man niyang magpaliwanag ay hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagpakawala ng mahinang sigaw si Xiaolan, tumalon ng isang hakbang palayo sa isang mesa, at pagkatapos ay tumabi ng namumula ang mukha. Bakas pa rin sa mga mata niya ang galit. Ano ang nangyayari? Tanong ng amo. Nakangiti pa rin siya kanina, pero agad siyang nagtaas ng kilay. Hindi na niya kailangan pang isipin para malaman na may nang-molest siya na naman sa kanyang anak. Bago pa makasagot si Xiaolan, tumawa ang ilang malalakas na lalaki na nakaupo sa mesa at sinabing, hindi ba nahawakan ko lang ang kamay mo? Bakit nagkakagulo? Sa hitsura ng mga taong ito, dapat silang lahat ay mga mersenaryo, at nakita pa ni Tsuruyi ang isang mukha ng silangan sa kanila. Oo, isang karangalan para kay Mr. First na hawakan ka, sabi ng Oriental na mukha sa Ingles. Gayunpaman, masasabi ng sino mang nakakarinig ng kanyang Ingles na siya ay isang Oriental. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Tsuruyi. Para sa kanya, ang sitwasyong ito ay ganap na hindi mabata. Ang mga kababayang Chino ay binubuli sa banyagang lupa, kaya dapat silang magkaisa. Tumayo na ang amo. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito, kaya naglakas loob kang gumawa ng gulo dito?
Hindi siya natatakot sa langit at lupa, at lumakad ng may galit, pinuprotektahan ang kanyang anak na babae sa likuran niya. Nagtawanan ng mga mersenaryo nang makita nila ito. Malinaw, lahat sila ay umiinom ng maraming alak, at nang makakita sila ng isang magandang oriental na batang babae, mayroon silang ilang mga lihim na motibo. Kahit na ang pagkakasunod-sunod sa madilim na lungsod ay napakaganda, ito rin ay isang pangkalahatang kalakaran. Ang mga rogue at rogue ay kailangan sa anumang lugar, at ganoon din dito. Gaano man kahigpit ang law enforcement team, imposibleng masakop ang lahat, at napakaraming sulok na hindi nila maabot. Tumayo ang oriental na lalaki at sinabi. Ang taong nakakaalam ng kasalukuyang pangyayari ay si John G. Boss, kung gusto mong magpatuloy sa pagbukas ng hotel mo, baka kailangan mong magbayad ng kaunting interes ngayon. Ikaw na masama. Pinandilatan siya ng amo, nakikita ko kung ano ang kaya mong gawin. Na-recruit na ang law enforcement team, huwag mong isipin ang sinuman sa inyo. Ang akala ng amo ay ililipat na ang law enforcement team after that, medyo napipigilan ko pa ang sarili ko, pero hindi ko akalain na mas lalo pang natuwa itong mga mersenaryong ito. Tumawa ang oriental na lalaki at sinabi, kung gayon maaari kang pumunta at tumawag sa pangkat ng pagpapatupad ng batas. Kung makakapunta sila, talo ako. Mukhang mayabang ito. Mukhang napakakaunting bulate sa iyong pangkat na nagpapatupad ng batas. Tinulyapan ni Surui si Daniel Sharp at mahinang sinabi. Kabanata 2439. Mga asshole. Sa pananaw ni Surui, ang mga mersenaryong ito ay maaaring maging napakawalang prinsipyo, dapat silang magkaroon ng isang malakas na relasyon sa pangkat na nagpapatupad ng batas. Kaya, sa pagsasabi nito kay Daniel Sharp, kusa lang siyang nagsisimula ng digmaan. Gayunpaman, ito talaga ang responsibilidad ng palasyo ng Diyos Hari, at si Daniel Sharp bilang anak ni Zeus, ang may pananagutan sa isyong ito. Sa katunayan, hindi na kailangan pang magsalita ni Surui. Nang makita ni Daniel Sharp ang mga taong ito na napakayabang, ang kanyang magandang mukha ay naging madilim na. Ang responsibilidad ng pangkat na nagpapatupad ng batas ay panatilihin ang ligtas na operasyon ng buong madilim na lungsod. Kung ang mga tao dito ay nagpapatupad ng batas at lumalabag sa batas, hindi magiging magulo ang lungsod. Tumayo ang lalaking nagngangalang Gust, bahagyang ngumiti at tinuro ang oriental na lalaki. Tama siya, kung gusto mong tumawag ng pulis, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Tapos na ako. Pagkatapos ng isang post, ang mayabang na lalaki ay muling nagsabi. Gayun din, mas mabuting ilagay mo ang aking pangalan sa Gust, at tingnan kung ang panig na iyon ay bibili nito. Matapos makinig sa kanyang mga salita, ilang mga kainan na kumakain dito ay piniling umalis. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay maaaring may kinalaman sa pangkat ng pagpapatupad ng batas na hindi nila kayang bayaran. Kung makakaapekto ito sa iyo, ito ay magiging labis na kawalan. Gayunpaman, ang mga kainan na ito ay hindi nakataka sa kanilang mga order. Marami sa kanila ang may magandang reputasyon sa madilim na mundo. Bago umalis ay inilapag na nila ang kanilang mga pagkain sa mesa. Malamig na sinabi ng may-ari ng restoran. Sa lungsod ng kadiliman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng gayong pagmamataas. Natatakot ako na hindi manggugulo ang mga Diyos dito. Ano ba kayo? Ano tayo? Ipapaalam namin kaagad, ano ba talaga kami? Napangiti ang oriental na mersenaryo, at biglang naglabas ng samurai sword mula sa kanyang baywang. Ang mahabang kutsilyo ay napakatalim na mukhang nakakatakot. Ang kanyang mahabang kutsilyo ay bumagsak, at ang isang plato sa mesa ay agad na nalaglag. Tara, tawagan mo ang law enforcement team, ano pa ang hinihintay mo? Sarcastic na sinabi ng lalaking taga-silangan, kung hindi ka tatawag, ibigay ang babaeng huwaksiya na ito kay Mr. First okay lang. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Shaolan na umatras ng 2 hakbang, at malinaw na nakita ni Surui na may matinding tingin sa mga mata ng may-ari ng restaurant na si Light. Tama, ito ay isang mabangis na ilaw. Ang ganitong uri ng hitsura ay maaari lamang lumitaw sa ganoong uri ng matigas na labanan na veterano. Kung siya ay talagang isang cooking squad leader, kung gayon siya ay dapat na isang matandang pinuno ng squad na nasa larangan ng digmaan. Dumilat si Surui. At sa oras na ito, kinuha ni Daniel Sharp ang kanyang mobile phone at sinabing, okay, ayaw mo bang tawagan ko ang law enforcement team? Tatawag ako ngayon.
Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Gusto rin ng batihing anak ni Zeus na makita ng sarili niyang mga mata kung gaano kabulok ang law enforcement team. Ang mga manggugulo na ito ay nakakita ng isang malaking dilag na tumalon at ang kanilang mga mata ay lumiwanag. Ang lalaking nagngangalang Gust ay tumitig kay Daniel Sharp na may matinding pagnanais na manakop. Lumalabas na maganda pa rin siya, iniisip ko kung interesado ka bang makipagkaibigan sa akin. Sinabi, tiningnan niya ang figure ng huli, at ang resulta ay higit na kamangha-mangha. Hindi ko inaasahan na sa lungsod ng kadiliman, may mga napakagandang dilag. Halos buong marka mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kahit sinong makakita nito ay mahihirapan. Hindi lamang ganito ang naisip ni Gust, ngunit ang mga maligalig na mersenaryo ay nagsimula ring magkaroon ng higit o hindi gaanong kaakit-akit na mga pag-iisip. Gayunpaman, hindi natinag si Daniel Sharp. Tinawagan niya ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas at sinabing, hindi. Itong Rear Street, Chinese restaurant, nagkaroon ng istorbo, Gerst daw ang pangalan. Sinasabi ko na hindi ka nang ahas sumama. Gayunpaman, bago matapos magsalita si Daniel Sharp, sinabi agad ng kabilang dulo ng telepono, IC. Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba niya ang telepono. Tumingin si Daniel Sharp sa kanyang telepono, at ang mga magagandang mata na iyon ay naging lubhang madilim. Malinaw. Hindi ito dapat ang normal na tono ng pakikipag-usap ng pangkat na nagpapatupad ng batas. At maraming mahahalagang impormasyon ang hindi tinanong. Kahit sino ay makakarinig ng ilang mga trick mula dito. Ang pinaka nakakagulat na bagay ay kung ano ang mangyayari pagkaraan ng ilang segundo. Tumunog ang cellphone ng bisita. Tiningnan niya ang numero, saka ngumisi kay Daniel Sharp at kumonekta. This time, mayabang pa niyang pinindot ang speakerphone button at maririnig ng lahat ng tao sa restaurant ang tawag ni Gerst. Guest. May tumawag lang sa amin para i-report ka. Kaya mo yan mag-isa, huwag ka lang magdulot ng fatalities. Nakikinig sa boses doon, halatang miyembro ng tagapagpatupad ng batas ang sumagot ng telepono kanina. Nang marinig ito, ang mga mata ni Gust ay nagpakita ng mapanuksong tingin, at ang mga mata ni Daniel Sharp ang lamig na ng lamig. Masyadong maliwanag, masyadong mayabang, masyadong lawless. Ang pangkat na nagpapatupad ng batas ay nagkakaisa, alam ang batas at lumalabag sa batas. Magkano ang kredibilidad? Kahit saan, may mga uod, mahinang sabi ni Surui. Actually, overall good ang law enforcement team, but after all, this team is composed of people, not cold machines, so as long as may tao baka may butas, corruption at depravity. Pagtingin kay Daniel Sharp, puno ng provokasyon ang mga mata ni Gerst. Ano ba, Little Beauty, hindi ka pa rin ba nagkakasundo? Nang makitang may kaguluhan dito, at walang mga kainan ang nangahas na pumunta sa pinto, sinabi ni Gerst sa lalaking taga-silangan, pumunta ka at isara ang pinto. Nang marinig ito, muling natuwa ang mga halimaw na naruroon. Isara mo ang pinto, wala ka bang magagawang masama? May dalawang dilag sa harapan mo, silangan at kanluran, ano ang gusto mong gawin, di ba? Ang oriental na mercenaryong ito ay halatang sinusubukang purihin si Gust. Ibinaba pa niya ang rolling shutter sa gate at nilock ito ng mariin. Oy, sa pagkakataong ito, walang gustong lumabas. Pumalakpak siya, dinala ang mahabang samurai sword, at naglakad sa likod ng ilang tao. Ang sino mang maglakas loob na gumawa ng pagbabago ay kailangang dumaan sa ilalim ng kanyang kutsilyo. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung bakit mayroon akong napakalakas na relasyon sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas? Nakangiting sabi ni Gerst. Dati akong miyembro ng law enforcement team, at napakaraming panuntunan doon. Ngayon, hindi ko kayang panindigan ang ganitong mahigpit na kontrol, at ito ay lumabas noong nakaraang taon. Isa pala itong insider ng law enforcement team. Bagamat umalis na siya sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Walang alinlangan na pinananatili niya ang isang napakalapit na relasyon sa mga taong iyon, at maaaring mayroong maraming interes na kasangkot. Nako, sa tingin ko, ang law enforcement team ng Palace of the God King ay dapat ding linisin ng maayos. 2 beses ngumisi si Daniel Sharp. Nahaharap sa puot na nakapaligid sa kanya, hindi siya natatakot. Linisin ng law enforcement team. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Isang malakas na lalaki sa tabi ni Gust ang nanunuya. Maniwala ka man o hindi, hahayaan kong hulihin ka kaagad ng pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas.
Nang sabihin niya ito, kumikinang ang kanyang mga mata sa kumpiyansa, na para bang kaya niya talaga. Ikaw ang gumawa ng gulo sa restaurant ko. At wala itong kinalaman sa kanilang dalawa. Itinaas ni Boss Wasiya ang manggas ng uniforme ng kanyang chef at malamig na tumingin sa mga katulong sa kanyang harapan. Ping! Ano ba, dahan-dahan naman ang kalkulahin natin, walang kinalaman sa young couple. Hayaan mo silang umalis. Matapang siyang tumayo sa harap ni Surui at Daniel Sharp. Ito ay isang napakatapat na tao. Gayunpaman, dahil narito si Surui, talagang imposible para sa kanya na lumabas. Boss, ano pangalan mo? Nakangiting tanong ni Surui. Zhang Yaho. Lumingon ang amo at sinabing, tila hindi niya maintindihan kung bakit tatanungin ni Surui ang kanyang pangalan ng ganoong oras. Sige, sa susunod, walang kinalaman sa inyo ni Xiaolan dito. Tinapik ni Surui si Zhang Yaho sa balikat. Ipaubaya mo na lang sa akin. Si Zhang Yaho ay dapat na isang taong may kwento. At hindi siya maaaring maging pinuno ng pangkat ng klase ng pagluluto. Gayunpaman, hindi interesado si Surui na tuklasin ang nakaraan ng lalaking ito. Alam lang niya na kapag ang taong ito ay hindi nag-alinlangan nang tumayo siya sa harap nila ni Daniel Sharp, ang lalaking ito ay karapat-dapat na maging kapatid niya. Sinong nagsabi na dapat mahina ang mga inchik? Sinong nagsabing nagkalat ang mga inchik? Sino ang nagsabi na ang mga inchik ay mga tao sa kanluran na hindi may angat ang kanilang mga ulo at ituwid ang kanilang mga baywang? Ang aming mga baywang ay maaaring mas matigas kaysa sa iba. Ang mga kilos ni Surui ay nagpakilos kay Zhang Yaho, ngunit ang huli ay hindi. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang nagsasalita. Bahagyang naramdaman ni Surui na ang masaganang kapangyarihan ay tahimik na dumadaloy mula sa katawan ni Zhang Yaho. Kung ito ay one-on-one, ang Zhang Yaho na ito ay tiyak na hindi makakaranas ng anumang pagkawala, ngunit mayroong ilang mga tao sa kabilang panig, at malamang na lahat sila ay may dalang baril. Hard gas? Tigas talaga. Pagkatapos ay titingnan ko kung maaari kang maging napakatigas sa hinaharap. Ang mercenaryong Oriental ang nagsabi nito. Humisi siya, itinaas ang kanyang samurai sword, at nilaslas ang ulo ni Zhang Yaho mula sa likod. Ang hakbang na ito ay talagang walang awa. Kung hindi umiwas si Zhang Yaho, mamamatay siya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang hindi inaasahang hitsura ang lumitaw sa mga mata ng Oriental na mercenaryong ito. Dahil ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang samurai sword. Isang malaking puwersa ang nagmula sa kamay na ito, na nagparamdam sa Oriental na mercenaryong ito na parang madudurog ang kanyang palso. Si Surui ang may gawa nito. Hindi man lang nakita ng Oriental na lalaki nang sumugod si Surui dito. Anak, malupit ka ba? Malamig na sabi ni Surui, at pagkatapos ay biglang pinisil ang kanyang kanang kamay. May isang clicking sound mula sa wrist bone ng Toyo mercenary. Napasigaw din siya. Ngunit ang dapat mong malaman ay nasa lungsod na ito, palaging may mga taong mas malupit kaysa sa iyo. Sabi ni Surui, hinawakan ng buhok ng Oriental na lalaki, at pagkatapos ay diretsyong idiniin ang ulo sa plato na nasa tabi niya. Upang maging tumpak, ito ay isang A-pot ng classic Sichuan cuisine. Pinakulo ang karne na may makapal na layer ng chili oil na lumulutang sa ibabaw ng makapal na sopas. Ang mukha ng Oriental na mercenaryong ito ay isiniksik sa ilalim ng plato, nagpumiglas siya ng husto, ngunit walang epekto. Idiniin ni Surui ang kanyang ulo, ibinaling ang kanyang mukha, tumingin kay Gust at sa kanyang mga kaibigan, at mahinahong sinabi. Ngayon, maaari ba tayong mag-usap sa paraang palakaibigan? Nakapagsalita ka na ba? Kabanata 2440. Bayaran ng presyo. Ang dumadagindong na aksyon ni Surui ay nagulat sa lahat. Tila hindi inaasahan ni Gust o Zhang Yaho na ang inosenteng mukhang Chinese na kabataang ito ay makakasabog sa sobrang nakakatakot na bilis at lakas. Ang tagal bago turuan ni Surui ang mga mersenaryo ng Dongyang ay tila napakatagal, ngunit sa katunayan ito ay 10 segundo lamang. Sa oras na ito, ang mukha ng mersenaryong Oriental ay mahigpit na idiniin sa mangkok ng gulay. Kahit anong pilipit at pagpupumiglas ng mga paa niya, hindi siya makawala. Pumuhos ang maanghang na sabaw sa kanyang ilong at bibig, sumasukol sa kanyang trachea, habang sinusubukan niyang huminga, mas maraming tubig ng sili ang kanyang malalanghap. Ang pakiramdam na ito ay kasing sakit ng sakit, kung hindi mo pa naranasan ang sarili mo.
Hindi mo maiisip na kapag bumuhos ang ganoong kalakas na sabaw ng sili sa intake pipe, ito ay isang karanasan na mas hindi komportable kaysa kamatayan. Sa oras na ito, naisip pa ng mercenaryong Oriental na ito na mas mabuting sakalin na lang ang sarili hanggang mamatay. Ang susi ay si Tsuruowi ay nagpakita pa rin ng isang magaan na tingin, na ang isang kamay ay nasa kanyang ulo, at maaari siyang lumingon ng mahinahon upang kausapin si Gerst at ang iba pa. Ito ay isang pagbubukas ng mata. Nang makita ang sitwasyong ito, naramdaman ni Gerst na hindi siya magaling. Hindi lang siya, pati ang mga mersenaryo ay pare-parehong natulala. Nima, saan nanggaling ang inchik na ito? Paano ito magiging mabangis? Sinabi ni Tsuruowi. Bakit, hindi mo sinasagot ang aking mga salita? Kapag hindi ka sumagot, masasakal itong si Toyo. Tumingin ang bisita sa mercenaryong Oriental na iyon, tumalon ang kanyang mga talukap. Ang huli ay halatang nasa bingit ng struggling. Kinaladkad man siya palabas, malamang nasugatan ng trachea na naiwan ang ugat ng ubo. Tama rin ang paglalarawan ni Tsuruowi. Ang mercenaryong Oriental na ito ay talagang isang alipir sa kasalukuyan. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan ay hawak niya ang mga hita ni Gust at iba pa. Jibuga. Kaya, sa mga mercenaryong ito, nakita siya ni Tsuruowi na hindi gaanong kasiya siya sa mata, kaya gagamitin muna siya para sa operasyon. Umakyat ka at patayin siya. Ungol ni Gust. Hindi niya inaasahan na ang kanyang autoridad ay haamon sa maliit na restaurant na ito. At saka, isa itong Chinese restaurant. Sa katunayan, ang mga taga-silangan ay may diskriminasyon laban sa isang tiyak na lawak sa kanluran. Ang problema ng diskriminasyon sa lahi ay halos pandaigdigan. Ang mga dilaw na tao ay naglalakad sa gitna ng mga puting tao. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay mahirap iwasan. Lalo na sa madilim na mundo na nagtataguyod ng puwersa. Ang bilang ng mga mersenaryo sa silangan ay kaawa-awa na maliit, kasama ang kanilang likas na pisikal at lakas na kawalan kumpara sa mga kanluranin, ang mga taong ito ay makakaligtas. Ito ay matigas. Gaya nitong Oriental na mersenaryong ito, hindi maganda ang sariling lakas, pero gusto niyang yakapin ng mahigpit ang hita ni Gust kapalit ng magandang kalidad ng buhay. Gayunpaman, hindi siya nakiramay ni Tsuruowi. Kung ikaw ay mahina, pagkatapos ay dapat kang maghanap ng isang paraan upang mapabuti, at kailangan mong tamaan ang mga incheck kapag ikaw ay baliw na dinidilaan ang mga kanluranin, dapat kang maparusahan. Bakit? Iyakap-yakap ang iyong mga hita at feeling superior. Sa utos ni Gust, inilabas ng dalawang mersenaryo ang kanilang mga punyal at sinugod si Tsuruowi. Gayunpaman, sa harap ng sitwasyong ito, nanunuya si Tsuruowi, iniunat ang kanyang mga daliri sa paa, at itinaas ito mula sa ibaba pataas. Bang! Ang nagmamadaling pagkilos ng isang mersenaryo ay biglang natapos. Dahil, ang paa ni Tsuruowi ay sumipa lang sa kanyang pondiya. Sa sandaling ito, naramdaman pa niya ang tunog ng pagkabasag. Ang paa ni Tsuruowi ay tila hindi gumagamit ng maraming kapangyarihan. Ngunit alam ng Diyos kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay nito. Matapos ang sipa na ito, tumalbog ang mersenaryong tatlong talampakan ng taas, at pagkatapos ay hindi na niya mahawakan ang punyal, hinawakan niya ang kanyang pondiya at bumagsak ng husto sa lupa. Nanginginig siya sa sakit, at agad na lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ang pag-atake ni Tsuruowi ay tuluyang nagpawala sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Bago bumagsak sa lupa ang sandang ng mersenaryo, biglang lumiko sa isang sulok ang sipa ni Tsuruowi, at pagkatapos ay sumipa ng malakas sa gilid ng punyal. Dahil dito, ang punyal, na patayong bumagsak sa lupa, ay biglang nagbago ng direksyon, na parang isang bala, at direktang pumutok sa ibabang bahagi ng tiyan ng isa pang mersenaryo. Nais ng mersenaryong ito na itaas ang kanyang kamao at bagsakan si Tsuruowi. Ngunit isang matinding sakit ang biglang dumating sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na tuluyang nagpatuyo sa kanyang buong katawan at lumuhad sa lupa ng hindi mapigilan. Ang dalawang tao ay madaling naalis. Ang pangunahing punto ay nasa panahon ng prosesong ito, ang kamay ni Tsuruowi ay mahigpit pa ring nakadiin sa ulo ng Oriental na mersenaryo. Para kay Tsuruowi, ang pag-atake sa antas na ito ay isang maliit na pahayag. Ang kanyang kasalukuyang mga galaw ay sadyang hindi kapani-paniwala. Sa oras na ito, mayroong huling mersenaryong iniwan ni Gust. Sandali siyang nag-alinlangan, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na sumugod.
Lahat ng tatlo niyang kasama ay napabagsak ng pagmamaliit ni Tsuruoy. Kung patuloy siyang sumugod, iisipin na lang niyang matagal na siyang nabuhay. Nang malungkot si Gust at may gustong sabihin. Nakita niyang biglang nagpakawala ng mahinang ungol ang may-ari ng restaurant na si Zhang Yaho. Siya ay tila may tiyan ng beer. Ngunit ang tiyan na ito ay hindi bababasa. Ang kanyang pasanin ay napakabilis pa rin. Nakita ni Gust ang isang kamao na palaki ng palaki sa harap ng kanyang mga mata. Katutubo niyang itinaas ang kanyang kamay para hamarang. Bahagya niyang tinamaan ang kaliwang kamao ng kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanang kamao ni Zhang Yaho ay tumama na sa kanyang tadyang. Ang kabanata 1 ay isang pag-atake, ngunit ang kabanata 2 ay ang tunay na pag-atake. Kahit gaano pa kalakas si Gust, medyo marupok ang mga tadyang niya. Sa pagkakataong ito, may buto na gumawa ng tunog ng pag-click. Tinuntok din niya si Zhang Yaho sa tadyang. Nahaharap sa ganoong kabigat na suntok. Maaaring direktang mapalipad ang mga ordinaryong tao, ngunit ang huli ay umungol at nakasimangot. Ang ulo, at pagkatapos, isang mabangis na tuhod ang tumama sa tiyan ni Gust. May napakalakas na puwersa sa hampas ng tuhod na ito kaya diretsyong binugbog at napayuko si Gust. Pero, hindi pa tapos. Ang bilis ng pag-atake ni Zhang Yaho ay talagang napakabilis, at halatang marami siyang pananaliksik sa Muay Thai. Pagkatapos ng isang tuhod na tama, ang kabanata ay sinundan ng 2 tuhod. Mabilis na bilis at mahusay na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, nataman si Gust sa dibdib. Sa isang buga, tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Matapos makatanggap ng ilang sunod-sunod na mabibigat na suntok, halos pansamantalang nawala ng kakayahan si Gust. Maglakas loob na hawakan ang aking anak, bugbugin kita hanggang mamatay. Si Zhang Yaho ay umungal muli, at pagkatapos ay biglang humadyas ng isang sampal. Oo, sa pagkakataong ito, sampal ang ginamit niya, hindi kamao. Para itong pamaypay, hinampas ng malaking kamay niya ang mukha ni Gust sa mukha. Nontog ng paalang ang katawan ng huli ng ilang metro, nontog sa pader, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Nabasag ang buto ng kanyang noo, mabilis na bumulwak ang dugo, at ang kalahati ng kanyang mukha ay kinulayan ng pula. Ito pa rin ba ang magarbong Gust mula noon? Nawala ito ng tuluyan. Umiling si Tsuruoy, pagkatapos ay hinawakan ang likod ng ulo ng oriental na mersenaryo at itinaas ito mula sa isang palayok ng sabaw ng gulay. Tumulo ang pulang sopas nito sa mukha at buhok. Pagkaalis niya sa sabaw ng gulay ay umubo na siya ng marahas na para bang ilalabas na niya ang puso, atay at baga. Inihagis ito ni Tsuruoy sa lupa at nabulunan ng pepper soup sa loob ng mahabang panahon. Ang mersenaryong oriental na ito ay halos kalahating patay, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang counterattack. Ngayong nakamit na ni Tsuruoy ang buong pagdurog, bahagya niyang tiningnan ang huling mersenaryo at sinabing, ano ang gagawin mo? Ang mersenaryo ay nanginginig sa takot siya ay ikinulong sa isang tabi, at walang pagnanais na lumaban. Nang makita ang mga pamamaraan ni Tsuruoy, takot at takot lamang ang nasa puso niya. Ngayon, kahit na walang ginagawa si Tsuruoy, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya, mararamdaman ng huli ang matinding pressure mula sa mga mata ni Tsuruoy. Dahil sa panggigipit, hindi siya makalaban, nang hina ang mga tuhod, at hindi napigil ang bumagsak sa lupa. Tumingin si Tsuruoy kay Zhang Yaho at sinabing, Boss, ang galing mo. Ito ay medyo mabuti, ito ay napakalakas. Maaaring pumasok si Gust sa pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas. Na nagpapakita na napakahusay ng kanyang mga kasanayan, at halos madurod siya ni Zhang Yaho ang ganitong uri ng lakas ay ganap na maihahambing sa mga natatanging espesyal na puwersa sa China. Sa makatuwid, ang nakaraang karanasan ni Zhang Yaho ay tiyak na napakahirap. Nagulat si Tsuruoy sa lakas ni Zhang Yaho, ngunit ang huli ay mas nabigla sa kakayahan ni Tsuruoy. Si Tsuruoy ay nagayos ng 3 mersenaryo ng mag-isa, at mukhang gumagalaw ang isang daliri. Ang gayong lakas ay sadyang makapangyarihan. Kabalbalan. Pakiramdam ni Zhang Yaho ay napakalakas na niya, ngunit kung ikukumpara kay Tsuruoy, ito lang ang pagkakaiba ng isang bata at isang matanda. Kailan ba talaga nagkaroon ng lugar ang Huaxie sa madilim na mundo? Napakalakas na tao. Bakit ang isang makapangyarihang binata ay pinananatiling low-key at hindi sikat? Sa totoo lang, gumawa na ng pangalan si Tsuruoy para sa kanyang sarili, at hindi maliit ang kanyang reputasyon, ngunit gumamit siya ng isa pang just the name.
Pumagsak si Guster sa lupa, dumudugo mula sa kanyang noo, isang sirang tadyang, at posibleng nahati ang sternum, isang trauma na hindi pa niya naranasan sa lahat ng mga taon na ito. Oo. Sa pagkakataong ito, naisip niyang ang bagong bukas na Chinese restaurant na ito ay isang malambot na persimmon na maaaring durugan anumang oras, ngunit ito pala ay isang itlog sa bato. Pumunta si Surui sa gilid ni Xiaolan, itinuro at sinabing, kanina ka pa ba hinawakan ng taong ito? Tumango si Xiaolan. Aling kamay? Tanong ulit ni Surui. Nahawakan ang magkabilang kamay. Medyo nahihiya ang boses ni Xiaolan. Ang kanyang estado ay lubos na kabaligtaran sa kanyang matatag na ama na si Zhang Yaho. Alam ni Zhang Yaho kung ano ang gagawin ni Surui, at hindi niya maiwasang iunat ang kanyang kamay para pigilan siya. Kapatid, hindi mo kailangang makihalubilo sa bagay na ito ngayon, at pagkatapos ay ipaubaya mo ang lahat sa akin. Panipig. Lahat tayo ay mula sa China, kaya hindi natin kailangang sabihin ang pagkakaiba. Kumiti si Surui at tumayo sa harap ni Gerst. Sinabi niya, alam mo ba na ang babaeng Huoxia ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan kung gusto mo, at ang mga inchik ay hindi isang bagay na maaari mong guluhin. Hindi para sa iyo na makipag-usap sa mga inchik nang. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Zhang Yaho ng sobrang komplikadong liwanag, at ang sinabi ni Surui ay tila nagpapaalala sa kanya ng ilang mga nakaraang pangyayari. Dahil nagkamali ka, kailangan mong bayaran ang presyo. Iniunat ni Surui ang kanyang paa at tinapakan ang likod ng kamay ni Gerst.